Bumili ako ng table online. Will I fix it? Ano ko i-unbox natin yung mesa na nabili ko online. Sobrang balot nito guys, tingnan nyo. Ang daming tape. Halos binalo dito, walang ubos yata ito ng isang packaging tape. Ayan, halos hirap din akong tanggalin kasi madikit siya. Actually kasi ano yun, nung diniliver yun, mga ilang araw o inabot ng linggo bago ko siya i-unbox kasi medyo naglinis pa. So ayan, in-unbox na natin. Palit na balit talaga ng packaging tape. Ang dami. Ayan o, kailang rolo kaya yan ng packaging tape. Pero maraming salamat sa seller kasi sigurado na safe yung package ko kasi sobrang balot. Naka-bubble wrap na ipin po siya. Binalis ko muna kasi medyo malikabok. Ayan, hiniwa ko lang po ng cutter para lumabas yung box. Patuloy ko po kung hiniwa hanggang sa lumabas na yung box na yan. Ayan po yung box ng table. Tinatanggal ko pa rin yung bubble wrap. So binuksan ko lang po sa gitna kasi meron pa rin tape na nakakabit. Ayan, hanggang sa tuluyan na lumabas yung table. Ayan po, inuna ko muna yung kanyang reference. Ayan, makikita nyo sa camera, yun yung reference. Pero hindi naka-detail masyado. Kumbaga nakalagay lang yung mga tornilyo pero kung para saan siya, wala talaga. Pero may code naman. Kaya nakakalito pa rin kasi nga halos pare-pares yung screw, meron lang medyo maliit. Yan, nililinis ko po muna siya kasi parang mga styrofoam na nagbitak-bitak pumasok doon sa mga butas-butas ng mga bakal na yan. Ayan, nililinis ko isang frame tapos sunod ko yung pangalawang frame. Ayan, nakita nyo meron yung styrofoam sa loob. Babarayan pag nilagyan natin ng tornilyo. Hindi natin mailalak yan kasi nga nakabaray yung styrofoam. Ayan, meron pa, nililinis ko pa ulit yung isa pa. Sinisilip ko yung loob ko, may nakapara. Ayan, meron isang malapad na styrofoam. Ayan na po yung mesa. Inalisan ko kasi pumatik din yung mga styrofoam. Ayan, sinusukat ko yung mga pinipix ko yung mga frame niya. Ayan, o kaya yung mga yung mga bakal na suporta. Ayan, binaklas ko, tapos pinapang ko, binuhos ko yung mga gagamitin kong screw, tapos may nakita akong dalawa dyan na bilog, so pinagsama-sama ko para mabilis yung na hindi na ako malito pa. Nalilito na nga kasi ako dun sa reference na kasama sa package na yan. And then ilalagay ko, tapos kumuha ako ng tornilyo dyan. Ayan, hirapan nga akong kung saan para talaga. Pagkatapos ng video nga, makikita nyo nga kung ano yung magiging resulta kasi medyo namali ako ng apat na tornilyo dyan. Kaya makikita nyo kung ano naging resulta sa dulo. Yan, puro Allen wrench po yung niya, panghipit. Kasama na rin po sa packaging yung Allen wrench na yan. So, hindi na kayo problema kung ano pang gagamitin yung tools. Dahil meron siyang kasama ng Allen wrench. Kaya nalilito pa rin talaga ako kung ano yung tamang tornilyo. Ayan, lilisan ko lang para fast forward ko po siya. May gabit ko na yung mga frame. Yung dalawang frame na yan, yan yung kakapitan ng paa. Ayan, nilagay ko na po yung paa. Tapos pansamantala ko lang nilagay yung tornilyo. Ginagawa ko dyan, hindi ko muna nipitan kasi kung mamalingan ko, madali lang siya tatanggalin kasi Allen wrench yan, matagal din mag-ikot. Buti ko mga 5 ikot lang yan. May ikot yan kasi maramdaman mo yung pag-ikpit niya dun sa kinakapitan niya. Ayan. Sunod ko naman yung pangalawang paa. Kailangan titipitan ko ng konti. Tapos tuloy-tuloy ko wala naman yung references kahit nalilito ako. Kaya kinabit ko naman ngayon yung pangalawang paa. At sinunod ko yung unang pinaka-brace. Kaya kasi yung magpapatibay doon sa dalawang paa. Kung wala yung mga brace na yan, yung dalawang paa na yan, parang pipikit o magiging pikit. So yun yung dalawa na yun para yung magpapatibay sa kanya. Pag tinayon na siya, hindi siya magiging mag-ewang. Kaya meron pa ako nakita napansin dyan, dalawang malito. Hirapan ako kung paano ikabit yan. Yung pala malaki rin ang purpose niyan kasi isa rin yan dun sa magiging suporta ng pinaka-frame. Yan, may sarili rin siyang tornilyo. Yan, patuloy ko pa rin kinakabit yan, tapos susunod ko yung sa kabila. Higpitan ko ng konti lang para mamaya ako na ipapainalize yung pag-ipit. Ayan,
inuwi ko yan kasi dyan namali ako ng screw dyan, nailagay ko yung malaki. Kaya yung resulta niya mamaya sa bandang uli ng video na to. Ayan, nilagay ko na ngayon yung yung mga yung mga plastic na parang suporta, kasi kung wala yung mga plastic na yun doon sa may sa may dyan sa may pinaka paa, makakasugat yan doon sa floor, magagasgas yung kung ano man yung floor ninyo, kung tiles man yan o cement lang, magagasgas yan kasi bakal na yan, kakaskas yan. So meron siyang kasamang metal na suporta sa ilalim. Yan, kinakabit ko yan. Medyo nalito nga ako dyan dahil halos pare-parehas. Yung pala meron pa pala yan na dalawang bilog, kaya yun yung para sa unahan. Pinifix ko yung sa kabila naman. Kwadrado lang yan o rectangle, saktong-sakto sa paa, doon sa may likuran na paa. Tapos sa unahan naman, bukod doon sa may rectangle sa mga goma, ang pinalo ko muna ng rubber mallet, tapos yung bilog dyan ko siya nilagay. Ayan guys, tinayo ko na yung mesa, na-fix naman natin na maayos. Yan, medyo nililinisan ko, kaya nga lang sayang, medyo nagkaroon ng problema yung mesa na yan. Kung mapapansin niyo, binuhat ko muna para makita niyo. Ayan, nilalagay ko yung mga parang sa computer, yung pinakagoma niya o plastic na saan dyan magpapadaan yung mga wiring. Ito na guys yung finished product natin. Ayun, makikita niyo yung combo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan po yung tumagos yung tornilyo kaya na namalitan yung lagay. Medyo malaki na isa lang ko dyan ang nagkabit, tapos ayun halos lumabas na pero pumutok siya. Sayang, ganda pa naman para kasi nakamatch siya. Ayan na po yung mesa natin. Salamat din sa panonood.